Justice, una, ano ang sa inyo ho bang ngayon humihingi po kayo ng oral arguments po ba dito, Justice? Yes, yes. Opo. Ano hong kahalagahan nito? Kasi ang Supreme Court po hindi nagbigay hindi humingi ng oral arguments dito eh. Kara-karaka naglabas po ng desisyon. Ano hong kahalagahan dito ng oral arguments at ano ang implikasyon kung wala pong oral arguments, Justice? Well, the oral argument is at the discretion of the court, but normally, almost always, pag constitutional issues, may oral arguments yan. Dahil napakahalaga yan. Opo. Ngayon, maari nga po ito po ay discretion of the court no, sa oral arguments. Pero kung sakasakali po, Justice, ito pong binibigay ngayon na 10 days na dito ho sa mga pinasasagot dito po sa MR ng House. Sa inyo bang palagay, usually po ang hukuman sa ganitong mga klase po ng kaso, matagal pa ba itong hihintayin natin na ang kanilang desisyon? At yung bang desisyon na iyan, kinakailangan pa na makita yung hatian ng boto kung meron man bago sabihin na pwede pang magpanibago po ng anumang promosyon? Well, I cannot say anything there because that depends on the Supreme Court na kung ano yung gusto nila. Opo. Pero totoo ho ba na meron na po sa kasaysayan ng kataas-tasang hukuman na unanimous decision and bank na nagkaroon po ng reversal, nagkaroon po ng pagbabago? Yes. So, recently meron yung genetically engineered mga talong. There was a complete reversal doon. And bank po yon, Justice? And bank, yes. And bank. Unanimous yung affirmation, unanimous din yung pag-reverse. Opo. So in this case po, hindi ho impossible no, na ma-reverse po ito kung sakasakali man po? Hindi naman impossible because factual ito eh. Yung basis nila, mali yung facts eh.